God. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. At sabi mo, you are favored. At sabi mo, God is doing something good in your life. At sabi mo, your life will never be the same again. Sige po, mga kapatid, before we listen to the Word of God, kinagawian, kinasanayan, at kinaugalan natin ang magdeklara ng mabubuting bagay. Alam niyo po mga kapatid, ulitin ko, walang masama magdeklara because what you declare is what will manifest sa buhay po natin. Amen? Okay, with faith. Pag sinabi mong nagdideklara ka, sampalatayanan mo na magpamanifest. Whatever you declare, yung dinideclare mo ngayon, pwedeng mangyari bukas. Tama? You are not declaring the presence. Present, mga kapatid. Hindi mo dinideklara yung kasalukuyan. Sabi nga, you can change your situation today by declaring positive things for tomorrow. Kaya yung ating nangyayari sa buhay natin ngayon is just what you declare and what you believe yesterday. Ngayon, sampalatayanan mo na bukas, makalawa, your life will never be the same again. At salamat kay Lord dahil magbubukas na po tayo ng, hallelujah, hydrolytes. Praise God, purified mineral drinking water. Diyan po sa highway. Kaya sabi ko, darating ang panahon, ang lahat ng mga kabataan may trabaho. Bakit? Kasi everybody dapat masaya tayo. Amen? Yeah. So, biyaya ng ating Panginoon. Kaya, again, tulad ng sinasabi ko, nananampalataya lang ako kay Lord. Wala po akong puhunan, pero humahakbang ako sa pananampalataya. Kaya kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, picturean mo na yan. Kung gusto mo ng sports car, ilagay mo dyan, praise God. Walang imposible sa Diyos. Tama? Kung gusto mo ng house in lot, gusto mo ng masayang pamilya, intact na pamilya, put in sa bulletin na yan dahil ipag-pray natin every Sunday yan. Imposible na walang gagawin ang Diyos sa atin. Amen? O sabi mo sa katabi mo, I like that. O sige, tayo lahat ha, walang hindi sasabay. Sabi mo, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God. Nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, palapakan natin si Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, lagi natin tandaan, napakasarap po maglingkod, manatili sa presensya ng ating Panginoon. There's no such beautiful place compare sa place ng ating Panginoon. Sa tayo po, brethren in Christ, ang ating pong series about the attributes of God. At nandito po tayo sa Book 4, mga kapatid, at pinamagatan nito, Who He Is Between Us. At pag natapos tayo sa series nito, Book 5, mga kapatid, after Book 5, magsiship na po tayo, identity naman natin. Who we are in the presence of the Lord. Iisa-isay natin, you are blessed, you are accepted, you are loved, everything para makilala mo. Ngayon na nakilala natin ang Diyos, pero mo, Book 5, sa bawat book, 14 series yan na hindi pa natin maintindihan kung sino ang Diyos natin. Because the more you know God, the more you will trust in Him. Kaya mga kapatid, kapag nakilala mo naman kung sino ka sa harapan ng Diyos, you will become confident. Alam mo, ang buhay mo hindi ka alanganin, hindi ka magsasabi na, ano kaya ang Diyos, natutuwa kayo sa akin? Of course, kasi maintindihan natin. Kaya, babaguhin natin yung step by step, habang hakbang mo, you are blessed, you are accepted, so hakbang mo sa hagdanan, babaguhin natin yan lahat. Amen? Para it reminds you kung sino ka sa harapan ng Diyos. At kinuha po natin ito mga kapatid again, Book 4, entitled Who He Is Between Us. In Psalms 18 to amplify, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer, my God, my King, and my firm strength, in whom I will trust and take refuge, my shield
and the horn, my salvation, my high tower. Kaya ang Diyos ang ating kanlungan, kublihan, mga kapatid, sa panahon na tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Let us review. Part 1, siya ang Diyos na ating kagapay. He is the God, our helper in Hebrews 13:6. Part 2, siya ang Diyos na ating kaibigan. He is the God, our friend in John 15:15. Part 3, siya ang Diyos na ating karamay. He is the God, our sympathy in 2 Corinthians 1:3. And part 4, siya ang Diyos na ating kublihan. He is the God, our refuge in Psalm 62:7-8. And part 5, siya ang Diyos na ating kanlungan. He is the God, our shelter in Psalm 61:3 and 4. And part 6, siya ang Diyos na ating katibayan. He is the God, our foundation. In Isaiah 28:16, part 7, siya ang Diyos na ating kalasag. He is the God, our shield. In Psalms 3:3. And part 8, siya ang Diyos na ating kakampi. He is the God, our defender. In Psalms 56:9. And that was last Sunday. And we tackled 3 V's, brethren in Christ. First point, we are valiant, on God's side, our defender. Second point, we are vindicated, on God's side, our defender. And third point, we are victorious, on God's side, our defender. Yung tatlo na yan, kapag alam mong may kakampi ka, you are bold enough, you are valiant enough, wala kang katatakutan, wala kang pangangambahan, because God is always on your side, and you are vindicated. You have been already forgiven. You've been already, brethren in Christ, blessed. Vindicated tayo na, of course, whatever battle we are in, brethren in Christ, or whatever battle we are facing, sure ka na magtatagumpay ka. Amen? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, I am victorious. Kaya walang pagsubok na hindi natin, mga kapatid, kaya lagpasan. Whatever, ano man ang iyong pinagdadaanan, kaya mo yung lagpasan. And this morning, sabi mo, I like it. Okay, part 9 na po tayo. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 na lang na topic. Praise God. Okay, siya ang Diyos na ating kapayapaan. He is the God, our peace. In 1 Corinthians 14:33. Sabi ko dito, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Sabi niya, for God is not a God whose ways are without order, but a God of peace, as in all the churches of the saints. Lagi mong tandaan, mga kapatid, God is not the author ng kaguluhan. May I borrow your attention, mga kapatid? Tandaan po natin, kapag ang buhay mo magulo, hindi ang Diyos ang may gawa niyan. Kapag ang pamilya mo magulo, hindi ang Diyos ang may gawa niyan. Because the God whom we are believing is the God of order. Siya ang Diyos ng kaayusan, hindi siya Diyos ng kaguluhan. Amen? Kung saan may gulo, hindi ang Diyos ang may ganang. Amen? Hallelujah. Kaya lagi mong tandaan, kaya dito sa church, natutuwa ako kasi ako, masyado akong meticulous talaga, mga kapatid. Ayoko yung walang disiplina. Kasi ang ibang mga church, ang mga musicians, pagkatapos tumugtog, lalabas sila doon, magkakapihan. Dito hindi pwede, umupo ka. You have to listen the word of the Lord. Amen. Kasi maganda yung disiplinado tayo, because the God that we are worshiping is the God of order, the God of discipline, kaya dapat maaayos ang mga anak. Tama? Kasi ang Diyos ay hindi siya Diyos ng kaguluhan. Lagi mong tandaan, every place na magulo, hindi po ang Diyos ang namumuna yan. Amen? O sabi mo, gusto ko yan. Okay, ngayon mga kapatid, the heart of God's attribute. He's the God of peace to His church. Tayo po ay church ng Panginoon. Hindi po ang iglesia ng Lord ay building. Ang iglesia ng Diyos, tao. Kasi nananahan siya sa atin. We are the church. Sabi mo sa katabi mo, you are the church. And He's the God of peace to His children. Sino ang mga anak ng Diyos? So siya ang Diyos ng kapayapaan ng mga anak ng Diyos. And He's the God of peace to His chosen one. Biro mo, sabi ko nga, pinili ka. Bakit ka pinili? Ang daming mga adik dyan sa abakan. Ikaw, ako, tayo lahat pinili ng Lord. Is that good news? Sa dami ng tao sa inyo
kanyang lugar, bakit ikaw pa ang pinagkatiwalaan ng Lord, bakit ikaw pa ang pinili ng Lord, isang dahilan, dahil minahal ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya kahapon nag-uusap-usap kami ni Sister Joy. Hallelujah. Sa bagay, lahat ka naman ng tao may pagbabago. Lagi niyang tandaan, iman ngeni, pero pipili bukas. Tama? Hallelujah. Kaya tayo mga kapatid, we're hoping na pagdating ng panahon, pag sinabing highly favored young people, and by the way, mga kapatid, we are planning na i-involve ko kayo sa mga camp. Kasi ngayon, yung aming dating sinasamahan, nagkandawala ng youth, praise God, kaya wala ng joint fellowship, pero i-join ko kayo sa mas malalaking church, mga kapatid, in which may encourage sa mga kabataan. Tama? Hallelujah. Kaya, pinili ka. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka. Praise God. Hallelujah. Kaya kahapon, mga kalalakihan dito, tanda po natin, si Pastor Lito hindi po against sa relasyon ninyo. Pero dapat ang relasyon pinagbubuti. Hindi po yung ligaw dito, break na naman, ligaw na naman sa iba. Hindi imakan yan. Sabi ko nga, mga kapatid, wala yung mga wag yung isasama ang ministry sa tampuhan ninyo kay Lord. Kasi si Lord walang kinalaman sa problema niyong dalawa. Kasi pwede tumutugtog ang isa, kumakanta ang isa, hindi sila yung good condition, hindi pwede dapat ganyan. Kasi sa Kristyano, nagkakaroon talaga ng misunderstanding. May value attention, medyo nagkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan o pagkakasundo because different personality kayo eh. Mahirap talaga kayo magkasundo in all things. May mga panahon talaga na hindi kayo magkasundo. Pero, ang sabi ng Bible, huwag lulubugan ng araw. Dapat bago sumapit ang hapon, mati na tayo ha. Kasi, lulubog na yung araw. Pwede kayo magtampuhan maghapon, pero huwag yung apabuti na magdamag. Tama? At saka huwag kung darating sa punto ninyo yung break up, wala yan sa punto ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ko, yung mga pinata dito sa church, hindi naman masyadong mga gwapo, pero sila pa magkikipaghiwalay. Hallelujah! Naman, sabi ko, sobra naman. Hallelujah. So, church, hindi po ako against sa relationship, but see to it na ang liligawan mo, siya na ang iyaharap mo sa church because ang pag-ibig hindi dapat pinaglalaroan. Lagi yung tandaan. Kaya bago ka pumasok sa panliligaw, ipag-pray mo kay Lord, tiyakin mo kay Lord na siya na nga. Kasi mahirap yun. Mahirap naman yun na bago ka ikasal, nakailang ka girlfriend, pastor, naka-36. Hindi po akala nyo kapugian yun, hindi ko. Kasi actually mga kapatid, ang totoong lalaki, stick to one, loyal. Lagi yung tandaan niya. O yan. Okay, palapakan natin ang Diyos. Lagi yung tandaan mga kapatid, we don't have any rights para saktan ang damdamin ng bawat isa kasi minahal yan ng Diyos. Hindi nga yan sinaktan ng Diyos, ikaw pang mananapit sa kanyang damdamin. Hallelujah! Kung binahal siya ng Diyos, mahalin mo rin siya tulad ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Tama ba, Christian? Praise the Lord. Amen? Okay, sabi po ng Hebrews 13:20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa mga bagay ang Panginoon nating si Jesus. Now may the God of peace, who is the author and the giver of peace, who brought again from among the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, by the blood that sealed, ratified the everlasting agreement, covenant, and testament. Sabi ng Bible, mga kapatid, ang Diyos ng kapayapaan ang nagdala sa iyo sa pastor ng mga tupa. Walang iba kundi si Jesus. Kaya si Jesus ang ating head pastor. Tama? Eh makikita niyo po dyan ang aking title, lead pastor lang ako. Hindi ako head pastor. Kasi ang ating head pastor ay si Jesus. Amen? Siya yung ulo ng iglesia. So ngayon mga kapatid, ang kagandahan niya, nagdala mula sa mga patay. Ibig sabihin, ang dating walang kabuhay-buhay na buhay, ngayon pinagpala tayo ng ating Panginoon. And Thessalonians 5:23,
Sabi niya, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagpalito ng ating Preso Kristo, and may the God of peace Himself sanctify you through separate you from the profane things, make you pure and wholly consecrated to God, and may your spirit, soul, and body be preserved sound and complete and found blameless of the coming of our Lord Jesus Christ the Messiah. Kaya mga kapatid, dapat, ang tawag ko dyan mga kapatid, maginhawa. Yung mapayapa, maginhawa ang pakiramdam sa katawan, maginhawa sa espiritual, maginhawa sa kaluluwa, lahat maginhawa, tama? At ang sabi ng Bible, the God of peace, mga kapatid, ang nag-separate sa inyo sa kasamaan. At ngayon mga kapatid, ingatan natin. Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo ang iyong sarili. Hallelujah. Amen? And I pray, mga kapatid, na tayo ay patuloy na pagpalain ng Diyos. And Romans 15:33, ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyong lahat. Siya nawa. Sabi niya, the God of peace be with you all. Amen. Hindi lamang kay pastor, hindi lamang sa mga ilang leaders, to each and every one of us. Bago ako magpatuloy, nakwento ko na sa inyo na there was, mga kapatid, tinawag niya mga paint, mga nagpipaint, yung mga nagdrawing, gumuguhit. At ang sabi ng isang tao, can you portray ng isang peaceful na lugar? So ang isa, nagdrawing siya yung tahimik ang mga tubig, wala masyadong hangin, ang mga masaya, everything, yun daw ang peace. Pero yung isa, gumuhit siya ng ibon, sa bagsak ang mga puno, praise God, magulo ang palibot, at nandun siya sa isang sanga na umaawit na ibon. So ngayon, mas napili ng nagpagawa yung ibon na maawit. Kasi ang kapayapaan, tingin kayo ha, ang tunay na payapa, it doesn't mean na wala kang pagdadaan ng problema. It doesn't mean, it didn't promise na pag mapayapa ka, wala ka nang dadaanan, wala ka nang mararanasan. Ang totoo, ang pangako ng Lord, even in the midst of your problem, still you can have peace in mind. Yun ang sinasabi. Kaya, hindi ginarantiyan ng Lord na si Sister Michelle, kapag mapayapa siya, wala siyang pagdaanan, may pagdadaanan siya. Kaya sa gitna ng kanyang pwedeng pagdaanan, pwede siyang maging payapa. Amen? O sabi mo nga, be with you. Kaya dapat lahat natin nararanasan ang payapa, yung wala kang inaalala, wala kang iniisip, praise the Lord, hallelujah. At ngayon sabi ng Philippians 4:9, ang mga bagay na iyong natutuhanan. Sino bang may natutunan dito sa church? May natutuhanan ba kayo? May natutuhan ba kayo? At tinanggap. May tinanggap na ba kayo? At narinig. May karugtong pa. At nakita sa akin ang mga bagay na ito, ang iyong natutuhanan, tinanggap, narinig, nakita, gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sasayin. May condition pala. Hindi kaya pwedeng mapayapa na hindi ka nag-a-apply ng salita ng Diyos. You have to apply whatever you learn, whatever you heard, whatever you see. You have to apply sa buhay natin. Sabi mo nga sa katabi mo, apply naman dyan. Ako, ayoko na dumaan doon sa mababa. Kasi, di ba Sister Joy, pag dumadaan tayo doon, yung mga chismakers doon, ang sasabihin nila, praise God, nagbibigay kami ng trust, magbayo kayo. Sasabihin ng binibigyan ng trust, dapat ikaw muna magbago doon sa nagbibigay ng trust. Kasi alam niyo po mga kapatid, tingin kayo sa akin. Hindi natin sila masisisi kasi nakikita ang buhay mo nila maghapon, araw-araw, Lunes, Martes, Miyerkules. Di ka tell kung born again ka or not. Tama? Hindi sila pwede magsabi ng wala nakikita. Kaya sila may nasasabi kasi may nakikita talaga sila. Tama? Ipagtanong ko yan si Marino, masasabi ng mga kapitbahay nila yan. Tama? Naniniwala ba kayo sa akin? Sila Michelle, hindi kayo kita maghapon. Hindi kita araw-araw. Pwede nyo silang pagtanong, pero yung kapitbahay nyo, na pagising mo pala, nabungan na, hallelujah, kilala ka nila.
Kaya sabi ko nga sa inyo, if you want to know if you are born again or Christian, ask to your family and ask to your neighborhood. Sumigaw ka doon! Halimbawa si Junjun, mga kapitbahay! Hi! Born again na po ba ako? Sisigaw mga kapitbahay, hindi! Hindi! Kasi di ganun. Totoo ang sinasabi ko. Kaya sabi ni Pablo, para maranasan mo ang Diyos na kapayapaan na makasama mo, makapiling mo, 4 na bagay ang dapat mong gawin. Ang iyong natutuhan, ang iyong tinanggap, ang iyong narinig, at iyong nakita, dapat isagawa natin. Amen? Amen? O, palapakan niyo si Lord. May natutuhan ba tayo? 4 na bagay. The God of peace will keep us, pag sinabing keep, iingatan tayo from temptation. Kasi kadalasan ng kaguluhan, bunga ng tukso. Amen. Kita mo ang pamilya. Bakit magulo ang pamilya? May asawa si mama, may asawa si papa. Naging magulo. Bakit? Bumigay sa tukso. Amen. Kaya nagiging magulo ang relationship because nagigibin tayo sa tukso. Basa tayo. Sabi ng Romans 16:20. At si Satanas, sino bang nagbibigay ng tukso? Di ba? Maliwanag. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan. Kanino pa ang gagamitin? Sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya naman ng ating Yesu Kristo ay sumainyo. Maganda sa English, tinayo. And the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ, the Messiah, be with you. Kaya mga kapatid, and the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. May kanta yan eh. Romans 16:19. Romans 16:19 says, be excellent of what is good, be innocent of evil. Ganun lang yun. Pag niyaya ka uminom, ay bro, wala na, hindi na po ako uminom. Magsugan, ay hindi na po ako nagsusugan. Sindi tayo pare, hindi na rin po ako nagsisindi. Born again na ako. And the God of peace will soon crush Satan. Hindi nyo ba alam pag tumanggi ka sa bisyo, napapahiya si Satanas? Amen! Dinudurog mo si Satanas. Kaya di ba may kwento na sabi niya, na si Jesus daw at saka si Satanas nagpapayabangan. Sabi ni Satanas, tingnan natin kung sino mas maraming followers tayo sa atin. Hallelujah. Dinala ni Satanas si Jesus doon sa mga sabungil, sa mga magsasabong. Yan, lahat akin yan. Malungkot si Jesus, wala nga namang born again doon sa magsasabong. Praise God. Pumunta sila doon sa mga nagsusuga. Sabi ni Satanas, lahat akin yan. Nalungkot ulit si Jesus, kaya wala namang born again doon na nagsusuga. Tapos dinala niya sa lahat ng mga inuman, lahat ng mga sa field, dinala. Maraming mga prostitute, maraming mga ngalunya, maraming mga fornicators. Sabi ni Satanas, lahat akin yan. Nalungkot ulit si Jesus. Sabi niya, babawi ako. Sabi ni Jesus. Dinala si Jesus sa church. Wow! Ito na pagkakataon ni Jesus na masasabi niya. Sabi naman ni Jesus, nakikita mo ba yung mga nagpakipit na yan? Sabi ni Jesus, lahat akin yan. Wag ka. Sumagot si Satan, di mo sure? Sabi ni Satan, di mo sure? May nakaping dyan, pero umiinom pa. May nakaping dyan, pero managkas pa. May nagiinom dyan, pero magsugal pa. May nag-ano dyan, pero babaero pa. Nalungkot ulit si Jesus. Sabi ni Jesus, oo nga, nasa church na sino pa rin. Kaya sino pinakamaraming congregation? Satanas. Kasi kahit nasa church, kanya pa rin. Amen? Amen? Tularan niyo po si Job. Pinagmalaki siya ng Diyos. Anong sabi niya kay Satanas? Sabi ni Jesus, ng Diyos, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Walang katulad sa kanya. Wow, maganda na. Lumalakad ng matuwid. Hindi pilay eh. Si Archie lang ngayon ang hindi matuwid lumakad. Praise the Lord.
Hindi, loves ko yan si Archie. Ako, nakakalas din ako kay Archie. Hindi na lang matuwid. Dati, di ba, nakasakli ako. Sino kaya makakalakad ng matuwid na ayaw na iapak eh? Hallelujah. Pero, sabi ng Bible, pinagmalaki ng Diyos mo because He walked in righteousness. Dapat tayo may pagmalaki kay Lord. Yung tipong sasabihin, si Mikaelo, Satanas, sasabi ng Lord, si Mikaelo, walang katulad yan, sabi ni Lord. Dapat yan na naglilingkod sa akin. Hindi yan babae. Hindi yan talaga. Praise the Lord. Sabi mo, I like that. Talapakan natin si Jesus. Amen? And the God of peace will soon receive. Kaya kayo, tanggi kayo sa mga negatibo, sa mga kasalanan, napapaya si Satanas. Ipahiya niyo siya. Hindi yung tuwan-tuwa. Praise God. Amen? Hallelujah. Pangalawa, the God of peace will keep us from trouble. Trouble. Basa tayo. Tingnan niyo po, mga kapatid. Philippians 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod, hindi maintindihan ng pag-iisip, ay mag-iingat sa inyong mga puso at inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Alin ba ang nagugulumihanan? Alin ba ang nagtutrouble sa iyo, Michelle? Di ba mind? At puso. O, tingnan natin sa English. And the peace of God, which surpasseth all understanding, keep your hearts and minds in Christ Jesus. Hindi magugulumihanan, hindi ka magtutrouble. Alam mo kung anong gagawin mo. Hindi yung sino kaya sa kanila. Nagugulumihanan ako, pastor. Ang dami kasi nagmamahal sa akin. Sino kaya sa kanila? Hallelujah. Si Aida, si Lorna, o si Fe. Matindi ano, si Aida, o si Lorna, o si Fe. Lahat sila yung magaganda. Sabi ni Andrew E. Praise God. Pero, ulitin ko ha, the God of peace will keep your hearts and mind. Hindi ka magugulumihanan. Amen? Sabi mo nga, iingatan ng Lord ang iyong puso. Kaya mga babae, mga girls, be careful of your heart. Be careful of your heart. Kasi minsan, pag nasasaktan kayo, kasalanan nyo rin eh. Kasi alam mo nang naka-5 girlfriend na, sinagot mo pa, Diyos ko? Hallelujah. Pag alam mo nang naka-5 babae na, ay, hindi ko nasasagutin ito, pang-anim ako. Praise God. Ang iba sinasagot eh. O ngayon tapos ngayon, ipagpapalit, may pang-7 pa pala siya, may pang-8. Tapos masasagot, sinagot na ako, balo mo na eh. Kaya be careful of your heart. Walang ibang mag-iingat ang puso mo, kundi ikaw. Ingatan mo yung puso. You are too beautiful enough para saktan ka lang. Tama? Amen? Amen? Kita mo si Angelica, ang ganda niya. Ang gwapo ni Gia. O wala akong sinasabi ha? Sampung ko lang sila. Gwapo at maganda. They have to be careful of their hearts. Bakit? Kasi pwede masaktan ang puso ni Gia, masaktan ang puso ni Angelica. Tama? Alam niyo po mga kapatid, minsan may mga may mga sumisira ng relasyon, may mga namamagitan dyan, pero tingin kayo, mga kapatid, put in mind, listen carefully, kasi ako nagsasabi sa inyo, huwag kayo masyadong magpapaliwala, trust your girlfriend or boyfriend. Alam mo, ikaw lang mahal, at ikaw lang hanggang wakas. May forever kayo. Amen? Amen? Parang malakas ang palakpak ng malalaman. Amen! May forever. Amen. At ngayon nabalitaan ko si Mikaelo. Mayroon na pala siyang iniirog ngayon. Which masaya naman kami. Sabi ko, napansin ko 2 araw na. Sabi ko, bakit dumadami ang pimples mo? Praise God. Yung pala, as I concluded, I realized, hindi siguro nakakatulog kasi baka may picture siya doon, tinitingnan niyo. Hello, baby. Hallelujah. Ako, chismoso din ako eh. Kasi parang pastor ninyo, alam ang nangyayari. Dapat alam ko ang lahat ng nangyayari. Sabi ko kay Sister Joy, sino ba yung iniirog ni Mika? Pastor, yun po, yung isa din chismoso siya eh. Parehas kami. Nagchichismisan kami. Hallelujah. Sabi ko, sino ba Sister Joy? Pastor, yung nagpa-picture sa kanya ng hearts mo, yun ba yun? So, ang galing mo ay BF. Sabi ko,
yun. Sabi ko, may BF. Sabi naman ni Sister Joy, institutional yan. Pero si Mikael talaga yun. Amen! Again, praise God. Masaya ako na may partner kayo. Amen? Basta ingatan nyo lang ang inyong puso kasi ang Diyos nga, iniingatan ang kaisipan mo, iniingatan ang puso mo, then you have also to be careful of your heart. Amen? Kaya basta-basta huwag nyo ibibigay yung inyong matamis na oo sa mga manluloko. Praise God. Piliin nyo, piliin nyo. Amen? Hallelujah. Yan si Ringeling, ang ganda niyan. Ang gaganda naman sumasayaw dito. Hindi kayo nararapat, di ba? Mga lalaki natin, ang gagwapo. Walang manluluko dyan sa mga gwapo na yan. Mayroon nakarating sa akin, kasi pastor, mga arok yan. Anong arok? Mga arok pala. Mga arok. Sabi ko, hindi. Yung mga nag-atin ng Diyos yan. Amen? Hallelujah. Kita mo, mga pumalakpak arok yan. Hallelujah. And the God of peace will keep your hearts and minds. Pangatlo, mga kapatid. Sige, next yan. Ang pangatlo natin, the God of peace will keep us from tribulation. Ano ba tribulation? Kahirapan. Kasi minsan yan pong nag-ano. Then, basa tayo, mga kapatid. John 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaigang sanlibutan. Maganda sa English. Sabi ko sa English, I have told you these things, plural, so that in me, you may have perfect peace and confidence. In the world, nasa pa kayo ngayon? Nasaan kayo? Nasa world pa tayo. Sabi niya, in the world, you have tribulation, you have trials, you have distress, yung mga anak na sumasakit, nakaka-distress yan. And frustrations. But be of good cheer, take courage, be confident, certain and undaunted, for I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. Kaya ang mundo hindi na makakasakit sa iyo. Tama? Ang sabi ng Bible, you can have a perfect peace, but even you are in the midst of the world, may tribulation, may problem. Si Pastor Lito, marami na akong problema, marami akong bayarin, marami akong iniisip, pero still I can have a peaceful mind because, mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sabi ng Lord, I have told you these things. Ano yung mga pangako ng Lord? Amen? Amen? Yes! Hallelujah! Kaya tingnan nyo na lang po dyan, 8,000 yan, mga kapatid ng mga business natin. Nag-manifest na po dyan ng 4. Hallelujah. 3 na lang. 8 na lang. 4 pa na lang. At magmamanifest po yan. At again, pagdating ng panahon, lahat ng mga young people ay magkakaroon po ng trabaho. Amen? Amen. Praise God. Basa tayo. Kaya sabi ng Bible, and the God of peace, mga kapatid, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya may pangako ang Lord, may salita ang Diyos para i-alis tayo. Last point. Hallelujah. The God of peace will keep us from testing. Ano ba yung testing natin? John 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Huwag ka matatakot. Peace I live with you. My own peace I now give and bequeath to you, not as the world gives, do I give to you. Do not let your hearts be troubled, neither let them be afraid. Stop! Sabi ng Bible, stop! Stop ano daw? Stop allowing yourselves to be agitated and disturbed, and do not permit yourselves to be fearful and intimidated and cowardly and unsettled. Huwag mong payagan na yung sarili na lagi kang may problema. Huwag mong payagan na yung sarili na laging talunan. Amen? Huwag mong payagan na yung sarili na laging takot. Mga kapatid, lagi yung tandaan, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, a peace that the world cannot give. A peace
that even money cannot give. A peace that even fortune cannot give. Mga kapatid, only Jesus can give. Tingnan po natin, sum up po natin. Apat na T ang ating inaral ngayon. The God of peace will keep us from temptation. The God of peace will keep us from trouble. The God of peace will keep us from tribulation. And the God of peace will keep us from testing. And these are the 4 T's. Temptation, trouble, tribulation, and testing. Last, 2 Corinthians, Thessalonians 3:16. Ngayon, sabi nga ninyo, ngayon. Hindi kahapon, hindi bukas. Ngayon. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan. Kailan? Sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumayin ng lahat. Maganda sa English, mga kapatid, kakilabot yung verse, Now, may the Lord of peace Himself grant you His peace, the peace of His kingdom, at all times. Panahon na may problema, panahon ng sagana, panahon na walang pagkain, panahon na may pagkain, all times, and in all ways. Kaya sabi ko kay Sister Joy, umpisahan niya na ang kanyang jump shot, hakbangan sa pananampalataya, because our God can do in all ways, under all circumstances. Wala ka mang budget, wala ka mang puhunan, still God can do in all ways, under all circumstances and condition. Whatever comes, the Lord be with you all. Hallelujah. Kahit talagang puhunan hakbang. Sabi ko nga kay Sister Joy, kita mo si Pedro, napakatalino ni Pedro. Sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw yan, let me walk on the water. Imposible kay Pedro na lumakan sa ibabaw ng tubig. Pero sabi niya, kung ikaw yan, Lord, let me walk on the water. Ano sabi ni Jesus? Oh, Pedro, come. Okay, nagtanong, may milagro ba kung hindi umakbang si Pedro? Nagkakaroon ng milagro kapag marunong kang humakbang. Amen? Amen. If you want to experience the miracle of God, walk on your faith. Amen. Kaya sabi ko, Sister Joy, Pastor, wag mong intindihin, maghanap ka ng lote. Amen? Tulad yan ang kailangan ko dyan, 15,000 yan. 45 and down, plus 5 sa kuryente. 50,000. May hawak ba ako? Wala. Pero ang Diyos ko can make in all ways. Sa lahat ng paraan, pwede ang Diyos gumawa ng paraan. Amen? Ano man ang kalalagayan mo, God can make a way. Amen? O sige, sabi niya, He is our peace under conflicts, problema, gulo, and He is our peace under conditions, under all condition, and He is our peace under all circumstances. Lagi mong tandaan ng Diyos, napakabait sa atin. Amen? Basta ikaw, may problema ka, ihabilin mo kay Lord, bahala ka ng Panginoon. Amen? O, talagang tama po. Patawitin natin ang